Sa malamig na halik ng hangin at pabugso-bugsong basbas ng langit, nananaig ang musika at tinig ng saya, hudyat ng pagsapit ng Kapaskuhan. Kasabay ng pagparada ng banda, kakaiba ang pag-indak ng mga parol, kuneho at pangingi sa payak na lungsod ng Cavite. Ngunit bukod sa natatanging pagdaraos na iyon, marami pang yamang tradisyon ang patuloy na nakabaon. Hindi ito isang advertismo, ngunit isang pananapatang namumukod-tang sa lungsod. Subalit, saan nga ba ito nagmula? Sino nga ba si Eddie Yap? Ang sagot sa mga ito ay matatamo sa eskinitang 13 Martires sa San Antonio, Cavite City. Dito matatagpuan ang Eddie Yap's Lechon, ang pinakatanyag na lechonan ng lungsod. Ang kasalukuyang nagmamay-ari nito ay si Edsel Yap, anak ni Eddie Yap. Nagsimula ang negosyo sa kamay ng kanyang lolo na si Jaime Yap, na kalaunay ipinasa sa kanyang ama na siya na ngang si Eddie Yap. Take over lang siya nung namatay nga yung lolo ko, si Jaime Yap. Bago, ang trabaho talaga niya, namamasada ng jeep ng mga 60s, late 60s. Yan. Bago, sabihin, katulong siya mag-lechon. Naisa pangalan nito ni Eddie Yap noong dekada 70 sa kasagsagan ng batas militar. Ngunit sa halip na maantala, ang negosyo ay katatuwang mas naging matunog sa mga Caviteño. Umabot umano sa 100 hanggang 200 na lechon ang kanilang nailuluto tuwing piyesta, Pasko at Bagong Taon. Noon, hindi uso by order. Ang uso, paluto. Paluto yun. May sariling baboy bago ipapaluto sa amin. Yung tatay ko na nga nag-take over nung mga early 70s. Nangyayari, bumibili siya ng baboy na mga ilang piraso. Pag may umorder, yun ang binibigay niya pag walang mga baboy. Pero natanggap pa rin ng mga paluto. Ngunit, ano nga bang kaibahan ng kanilang lechon? Sa sauce ko. Kasi yung paglilechon naman, halos pareho rin naman. Kung paano meron sa nagawa, kasi meron marunong talaga mag-lechon, meron may lechon-lechonan lang. Hindi niya kaya magpalutong ng balat ng lechon. Yung ala chamba, di ba? Hindi consistent. Pati yung sauce talaga, iba yung sauce namin. Pero, syempre, nalalaman na rin yun, na nagagaya na rin. Bagaman ganito, para kay Aling Teresita na isang tubong Caviteño, wala pa rin talagang tatalo rito. Wala silang artificial na mantika na pinapahid sa katawan ng baboy. Sariling mantika ng baboy yun. Kaya balat pa lang, tumutulo na mantika. Hindi mo na kailangang halukayin ang loob ng baboy para makita mo yung mantika. Ganun kasarap ang lechon ni Mang Eddie. Bukod sa mga ito, tila ba'y puso rin, hindi ng baboy, ngunit para sa kapwa, ang naging premera nilang sangkap. Mabuting tao si Eddie Yap at si Sa isang Facebook comment ni Rick Soriano sa post ukol sa litrato ng lechonan noon, nabanggit niya ang maganda ang trato ni Eddie Yap sa kanilang mga tauhan. Ito marahil ang isa sa mga dahilan ng pagiging matatag ng negosyo sa gitna ng ibayong modernisasyon. Ano yung trato ng boss namin, ganun din yung trato ng mga kapatid, ng mga anak, ganun. Pero, hindi pa rin nasasagot ang ating tanong kung saan nga ba nagmula ang kanta at kung paanong naging kanta ito sa pananapatan o pagkakaruling. Ang pinakamagandang tanongin ukol dito ay walang iba kundi mismong si Eddie Yap. Pagka ako wala, yun, doon ilang titirahin yun. Hindi kasi halata na nabuhasan Yung si Corito pumuputok yun Lumalabas yung laman. Yung sapato ng baboy sa harapan. Yun sa harap. Nakaganon yung baboy sa ulo. Yung tetang na yung kapirasong laman. Sabi niya,
Dekada 80 pa raw nang ito'y mabuo at magsimulang kumalat sa lungsod. Magpasa hanggang ngayon, ito pa rin ay baon ng bawat batang Caviteño. Masasabi nga bang isa na itong tradisyon? Alright, so siguro first let's start with the definition of tradition. Ano ba yung tradition? So when we say tradition, it's just like lagi siyang ginagawa, nakaugalian na, or wala siyang scientific explanation bakit natin siya ginagawa. So that's tradition for me. I can consider na yung kanta ni Eddie Yap is consider na siya na tradition. Bakit? Kasi when I was younger, so I think 9 years old or 8 years old, mga ganong age, kagaya ng isang simpleng bata, nangangaroling din ako eh. And kinakanta na namin siya. And look at me, I am now a teacher and I am now a mother. I'm still hearing the lyrics na ang lechon ni Eddie Yap. Hindi ito simpleng usapin ng negosyo, bagkus ng yaman ng tradisyon ng mga Caviteño. Hindi ba't nakamamanghang malaman na sa isang payak na negosyong ito'y may yumabong na kasaysayan? Bagaman hindi matiyak ang detalyadong proseso kung paano ito naging parte ng Paskong Caviteño, may isang bagay na tayo'y makasisiguro. Iyon ay ang ganda ng pagsasama ng mga mamamayan at ng tradisyong kinaiingatan. Yamang tradisyong ay sarap balik-balikan.